Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1361 Inilibing Buhay. 1361. Ay, naiinip talaga ang mga kabataan. Hindi ko patapos ang pakikipag-usap tungkol sa romantikong nakaraan sa iyong ina, bakit ka nagsimula? Muling lumitaw ang tinig ng hari sa lupa sa ilalim ng isang puno sa hindi kalayuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lumitaw doon, nakangiting mapaglaro. Hindi nag-alinlangan si Yefan, tumalikod, ang kanyang figure ay muling hamampos sa harap ng Earth King na parang bugzo ng hangin, at isang letigo na kamao ang hamampos sa Earth King sa ulo. Bang! Hindi nakita ng mga taong naruroon kung paano kumilos si Yefan, ngunit ang katawan ng Earth King ay naging buhangin muli, at ito ay naging peke. Hehe. Lucifer, alam mo ba kung ano ang gustong itawag sa akin ni Victoria sa kama? Siya. Lumitaw ang figure ng Earth King sa tabi ng lawa. Hindi na hinintay ni Yefan na matapos siyang magsalita, at muling kumatok, sinipa ang kanyang ulo. Ang ulo ay naging alikabok sa hangin, at ang katawan ay nakakalat din sa lupa. Siya, gusto niyang tawagan ang aking Panginoon, siya ay isang pinahirapan. Lumitaw ang figure ni Yefan sa ikalawang palapag ng Vilya, tinamaan ang Earth King gamit ang isang palad, ngunit naging alikabok pa rin ito. Sa ganitong paraan, ang figure ng Earth King ay patuloy na lumilitaw sa iba't ibang posisyon, at nagsasalita pa rin siya ng iba't ibang masasamang salita. Si Yefan ay patuloy na naghahabol at pumapatay, sa tuwing matamaan niya ang Earth King, ngunit sa tuwing malalaman niya na siya ay isang puppet. Ang mahiwagang at kakaibang mahika na ito, ang kidlat mabilis at makapangyarihang sinaunang martial arts, ay nakasilaw sa mga bisitang naroroon. Sinasamantala ang oras na ito, maraming mga bisita ang nagsimulang tumakas sa eksena. Sa kabutihang palad, ang Earth King ay hindi interesado sa pakikitungo sa kanila at hindi siya pinigilan. Sa tuwing tatawagan ako ni Victoria na Taytay, gusto ko rin ito. Napaka-charming ng kanyang munting mukha, ang hindi alam ng hari ng lupa kung ilang beses siyang nagpakita, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpakita siya sa Inside the Spiker supercar na ipinadala ni Prince Ang mukha ni Yefan ay puno na ng pamatay na layunin, kahit na ang mga taong walang kultibasyon ay nararamdaman na may mga alon ng madilim na kaguluhan sa paligid ni Yefan sa oras na ito. Alam ni Yefan na hindi siya dapat istorbohin ng kalokohan ng kaaway, ngunit galit na galit siya. Makatuwirang 2 o 3 beses pa lang silang nagkita ni Niewuyo, at wala silang alaala sa buhay, lalo pa ang malalim na relasyon sa pagitan ng mag-ina. Ngunit kahit na ganoon, ang malalim na koneksyon ng ilan sa mga dugo ng pinakamalapit na kamag-anak at ang mga tanikala sa kanyang puso ay nagpapahirap pa rin para kay Yefan na kumalma. Hindi na malalaman ni Yefan sa oras na ito na ang ilang emosyonal na marka ay hindi mabubur kahit gaano pa katagal bago ito maalis. Siya at si Niewuyo ay maaaring hindi magiging katulad ng mga ordinaryong ina at anak, at maaaring hindi niya matatawag na ina sa buong buhay niya. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na kaya niyang tiisin ang iba na yumuyurak at mang-insulto kay Niewuyo sa gusto niya. Sa isang iglap, may dagdag na espada sa kamay ni Yefan, itinaas niya ito, at isang espada na nilayon upang putulin ang isang payat na malalim na bangin sa lupa, umaatake sa hari ng lupa. Ang bilis ng sword intent ay mas mabilis kaysa sa paggalaw ni Yefan, at ang kapangyarihan nito ay natural na mas matalas. Boom! Ang pambihirang supercar ay direktang pinutol sa kalahati ng layunin ng espada na ito, na paralisa sa lupa at nagpakawala ng malungkot na ungol. Ngunit ang katawan ng Earth King ay isang pepe na buhangin pa rin, na naiwan na lamang ang isang tumpok ng buhangin na ililibing kasama ng mamahaling sasakyan. Si Prinsipe Will, na nasa lupa, ay nakaramdam ng pagkabalisa nang makita niya ang eksenang ito, ngunit hindi siya nang ahas na hindi nasiyahan. Sa katunayan, hinihiling niya lamang ang kanyang buhay sa sandaling ito. Sayang naman, ang galing ng sasakyan, sayang ang pera mo, ang hari ng lupa ay lumitaw sa kabilang bahagi ng damuhan na may hitsura ng panghihinayang. Si Yefan ay masyadong tamad na tumakbo sa paligid. Napagtanto niya na ang kanyang normal na bilis ay hindi magagawang makuha ang tunay na katawan ng Earth King. Sa isang iglap, si Yefan ay nagpatawag ng higit sa 3,000 espada mula sa Sword God Ring. Ang siksikan na lumilipad na mga espada, sa kalangitan sa itaas ng lugar ng Vilya, ay kamangha-mangha at mas nakamamatay, na nagpatigil sa mga maharlika at natakot hanggang sa hindi na makalakad. Swordsmanship. Gumalaw ang pag-iisip ni Yefan, at ang ibig niyang sabihin, ang isang espadang bituka ng isda na may malamig na liwanag ay kasing bilis ng isang shuttle sa hangin, diretso sa lalamunan ng hari ng lupa. Nawasak na naman ang buhangin ng haring lupa na pekeng katawan. Ngunit sa parehong oras, muling lumitaw ang figure ng hari ng lupa sa bubong ng Vilya. Hindi siya binigyan ni Yefan ng pagkakataong magsalita sa pagkakataong ito. Isa pang Chieshao na may naglalagablab na espada ang dumurog doon. Ang liwanag ng espada ay parang sulyap, paparating at lalabas na parang higanti, hindi nakikita ng mga maharlika sa paligid ang nangyari, naramdaman na lang nila na may malakas na daloy ng hangin na patuloy na lumalabas sa kanilang harapan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsisikap, ang espada ni Yefan ay parang isang cold-blooded killer na humahabol sa kanyang kaluluwa,
sinisira ang mga puppet na lumitaw mula sa isang dosenang Earth King sa isang iglap. Biglang, ang Earth King ay hindi na nagpakita, at wala ng mga masasamang salita. Parang biglang tumahimik ang eksena. Ngunit noong inakala ng maraming tao na maaaring matakot ang hari ng daigdig, nakarinig sila ng isang dagandong na tunog mula sa lupa. Magic Rock Hell. Biglang nabasag ang lupa. Mula sa lahat ng direksyon, 12 ng toneladang lupa, bato, turf at puno ang lumipad sa hangin na parang nakatakas sila sa gravity ng lupa. Sa susunod na sandali, ang 12 ng toneladang bato at lupa na ito ay biglang lumiit at nagtagpo patungo kay Yefan. Dahil sa siksik na distribusyon ng mga bato, si Yefan ay walang posibilidad na makaiwas. Kaagad na ginamit ni Yefan ang kanyang espada upang sirain ang lahat ng putik at bato, ngunit gaano man kabilas ang kanyang kakayahan sa espada, mahirap sirain ang mga batong ito, at ang mga durog na bato ay lumilipad pa rin patungo sa kanya nang hindi apektado. Wala pang 3 segundo, si Yefan at libu-libong lumilipad na espada ay natakpan at nabalot ng mga bato at lupang ito. Boom! Sa tunog ng malalim na pagbagsak, isang globo ng putik at bato na kasing laki ng isang bahay ang nabasag sa isang malalim na hukay. Si Yefan ay talagang inilibing sa loob. Hari! Nakita ni Saliye ang eksenang ito, ang kanyang magandang mukha ay namutla, at magsisimula na siyang magligtas ng mga tao, ngunit sa pag-iisip sa sinabi ni Yefan ngayon, nagpasya siyang tiisin ito sandali. Alam niya na hindi madaling mabibigo si Yefan. Kung gagawa siya ng hakbang ngayon, maaabala nito ang laban ni Yefan at magiging pabigat. Kung tutusin, napansin na niya na may gap sa pagitan ng lakas niya at ng Earth King. Sa oras na ito, muling lumitaw ang figure ng Earth King sa harap ng globo, na may hindi inaasahang ekspresyon sa kanyang mukha, tulad ng inaasahan kay Lucifer, hindi siya namatay ng ganito. Gayunpaman, dapat ay mahirap ipilit sa loob. Hehe, mag-enjoy ka, at kung hindi gumana, maawa ka sa akin. Nako, kung makapagsalita ka. Sa sinabi nito, tumalikod ang Earth King at naglakad patungo kay King Gutev. Matagal na talagang gustong umalis ni Gutev, ngunit ang labanan ngayon ay naging masyadong magulo ang eksena, at hindi sila ng ahas na kumilos ng padalos-dalos, kaya naman marami pa ring mga maharlika ang natitira sa eksena. Nais din nilang tumakas, ngunit ang labanan sa eksena ay masyadong kakilakilabot, mas nakakatakot kaysa sa eksena ng pagbaril. Natakot sila na kapag hindi sinasadyang tumakbo sila sa maling lugar, sila ay mabato hanggang sa mamatay at matusok ng espada. Ikaw, anong ginagawa mo? Tumayo si Gutev sa harap ng kanyang asawa at anak na babae. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na bilang isang hari, wala siyang silbi. Napailing ang Earth King, huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa mga lalaki. Pwede bang tumabi ka at ibigay sa akin ang iyong anak? Kailangan ko siyang sumama sa akin. Kabanata 1362 ang pinakapamilyar na estranghero. 1362. L. Mabilis na tumalikod si Gutev, inakbayan sina Margaret at L, at kinakabahang sinabi, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pananakit sa isang prinsesa ng isang soberanong bansa? Sok. Hindi ko talaga maintindihan ng mga tao. Speaking of which, Prinsesa Aer, kailan ka magtatago sa mga walang kwentang magulang mo? Nakangiting sabi ni Diwang Exi. Kinagat ni Aer ang kanyang mga labi at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nagkaroon ng rumbling sound mula sa malaking bowl ang bato sa likod. Ang ilang lumilipad na mga espada na nahulog sa lupa ay nakabitin din sa himpapawid, patuloy na nag-vibrate ng marahas, na gumagawa ng hamang na tunog ng metal. Nang lumiwanag ang mga mata ni Sally Ye, alam niyang may paraan si Yefan. Sumimangot ang Earth King at malungkot na tumingin sa likod, talagang tiyaga. Pagkatapos magsalita, itinaas ng Earth King ang kanyang kamay at muling nagpatawag ng 12 ng toneladang bato at lupa, at muling nagtipon patungo sa bowl ang bato. Kasabay nito, ang lumilipad na espada sa bowl ang bato ay lumuwag sa istruktura ng bowl ang bato sa pamamagitan ng patuloy na panginginig ng boses. Ang mga lumilipad na espada sa labas ay mabilis na umiikot, na humaharang sa putik at mga bato na sinusubukang makalapit. Ang mga lumilipad na espada sa kalangitan at ang putik at mga bato ay magulong naglalaban, narinig lamang ang isang boom na pagsabog, direktang binasag ni Yefan ang Magic Rock Hill at nakatakas. Bagamat si Yefan ay puno ng alikabok at medyo napahiya, sa kabutihang palad siya ay malakas at hindi nagdusa ng anumang pinsala. Si Yefan ay may matagal na takot sa kanyang puso. Napakalakas ng mga pamamaraan ng lalaking ito. Kung wala siyang swordsmanship at napakaraming espada, napakahirap na makawala dito. Sa kabutihang palad, umaasa sa swordsmanship, gamit ang vibration ng sword upang makabuo ng malakihang resonance, nabasag ang magic na ito. Kaya lang, ang estilo ng pakikipaglaban ng lalaking ito ay sobrang kahabag-habag at kakaiba, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na wala ng patutunguhan, na siyang higit na ikinababahala ni Yefan. Lucifer, nakakatamad talaga makipag-chat sa'yo, ayaw mong makinig sa akin. Gusto kong hilingin kay Prinsesa L na sumama sa akin ngayon, maaari bang huwag mong ipagpaliban ang aking misyon?
Nakangiting sabi ng hari ng mundo, ngunit hindi man lang nag-abalang makipag-usap sa kanya si Yefan. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, libu-libong lumilipad na espada. Nakahover sa hangin. Dahil isa-isa ang pagpatay, ang katawan ng Earth King ay hindi maaaring patayin, pagkatapos ay isang malawakang saklaw. Bumagsak ang malakas na ulan ng mga espada, sa sandaling bumagsak ang presyon, ang mga ordinaryong tao na naruroon ay labis na natakot na hindi sila makahinga. Ang siksik na tunog ng butas ay dulot ng espadang tumusok sa lupa, na parabang natusok ito sa mga patong ng papel. Ang katawan ng Earth King ay tinusok ng dalawang espada, ngunit isa pa rin siyang puppet. Ang lupa ay puno ng mga butas. Ngunit hindi pa rin napatay ang katawan ng Earth King. Lucifer, hindi mo ba naiintindihan? Wala ka man lang magagawa sa akin. Hehe. Ang tinig ng hari ng lupa ay nagmula sa lahat ng dako sa lupa, na parang nagsasalita ang lupa. Sumimangot si Yefan, ang ganitong uri ng paghaharap ay hindi kailanman pinlano sa simula. Ngunit ito ay isang napakalakas na kalaban, na talagang ginagawang medyo walang magawa. Kung mahahanap niya ang kanyang posisyon ng tumpak, ito ay mabuti. Earth Fang. Sa sandaling ito, ang nakatagong hari ng lupa ay biglang bumaril, ang lupa ay kumikinang na may pahiwatig ng kakihalo, at ang isang malaking bilang ng mga matutulis na tinek na parang talim ay biglang bumangon. Boom boom boom. Ang malalaking tinek, tulad ng mga usbong ng kawayan na tumutubo sa lupa, tinutusok mula sa iba't ibang direksyon, napakatigas. Ang paligid ng Yefan ay natural na ang pinakasiksik na lokasyon, at ang mga tinek sa lupa ay inatake ng desperadong si Yefan, sunod-sunod na layer. Sa unang palapag, parang anino. Pinalipad lang ni Yefan ang kanyang espada sa hangin, iniiwasan ang paggalaw na ito. Pero, nang ibaba niya ang kanyang ulo, napagtanto niya na ang hakbang na ito ay hindi puro laban sa kanya. Ang mga tinek na tumutubo ng mabangis sa lahat ng dako ay malapit nang patayin ang lahat sa lugar. Sa isang iglap, maraming ordinaryong tao sa eksena na hindi tumakas ang direktang tinusok ng mga spike na ito at nagpakawala ng mga kaawa-awang hiyawan. Nabahira ng dugo ang eksena, at maraming tao ang hindi direktang tumugon, at sila ay itinulak sa hangin ng mga tinek ng lupa at namatay kaagad. Agad na natarante si Haring Gutef at ang kanyang asawa, tumakbo. Takbo tayo. Wala silang choice kundi tumakas. Kahit na may panganib sa pagtakas, ito ay mas mahusay kaysa sa paghihintay na mamatay sa lugar. Ngunit sa sandaling ito, isang tinek ng lupa ang tumusok sa posisyon ni Haring Gutef mula sa isang pahilig na anggulo. Sumigaw si Queen Margaret, ngunit huli na para sabihin sa kanyang asawa. Nang makita na ang hari ay malapit ng mabutas sa kanyang tiyan, isang transparent na hadlang ang lumitaw mula sa manipis na hangin, direktang humaharang sa tinek ng lupa sa labas, nabasag at nahulog sa lupa. Ang hari at ang kanyang asawa ay natigilan, na parang sa isang panaginip, nang sila ay bumalik sa kanilang katinoan, lahat sila ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon, nakatingin sa kanilang anak na babae. Iniunat ni Ayer ang isang kamay, itinaas ang hadlang, sa madugong larangan ng digmaan na ito, hindi siya naguguluhan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakakomplikado. Baby, ikaw, kamusta ka? Si Haring Gutef ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mukha. Tinakpan ni Queen Margaret ang bibig at hindi alam ang sasabihin. Maging si Prince Will, na umiiyak sa lupa, ay napatingin kay Elle na tulala. Ngumiti ng paumanhin si Ayer sa kanyang mga magulang, pasensya na po ama at ina, nahirapan po kayo. Hehe. Ang humajijek na boses ni Diwang Jia ay nagmula sa lahat ng direksyon, Princess Ayer, mula ngayon sa hinaharap, ikaw ang magiging presidente ng Power User Association, at ang pagkakakilanlan ng maalamat na powerhouse na heir sa underground world ay hindi na magiging lihim. Paano? Ngayon ay maaari kang magtago sa likod ng iyong mga magulang, manatiling ligtas, at maging iyong matalinong tao na Royal Princess. Fate is fate, hindi ka makakatakas. Nang marinig ito, mas nabigla ang hari, Reyna, Prinsipe Will at iba pang buhay na maharlika. Ano? Princess Elle, ang maalamat na powerhouse. Paanong magkarelasyon ang dalawa? Ngunit ang larawan sa harap nila ay nagpapaniwala sa kanila, ang hindi kapani-paniwalang katotohanan ito. Marahan na bamantong hininga si Yefan sa hangin. Sinusubukan ng King of Doom na pilitin si Ayer na makisali sa alitan na ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng Dharma King of Doom, hindi niya dapat hayaan silang magtagumpay. Halos likas na ang lakas ni Ayer. Dahil siya ay mas mabait sa kalikasan, hindi siya masyadong lumalaban, at hindi siya masyadong nagtap sa kanyang sariling kapangyarihan. Kaya hindi alam ni Yefan kung gaano siya kalakas kung lalaban siya ng husto. Ngunit anuman ang mangyari, mas umaasa siya sa talento, mas ipinapakita niya na ang kanyang potensyal ay walang hanggan. Kung si Elle ay kontrolado ng Doomsday, ito ay isang kalamidad. Sa sandaling ito, humakbang si Ayer patungo sa gitna ng larangan ng digmaan. Matapos ang paglalabos sa kanyang katawan, nagbago ang mga butil, at ang kanyang damit ay naging isang asul na hood na robe. Ang mga mata ng dalaga ay kumislap sa determinasyon at determinasyon, hindi ako umiiwas, pinuprotektahan ko lang ang aking pinakamamahal na mga tao sa aking sariling paraan.
Nang makita ng lahat ang mahiwagang pagbibihis ni Aer, sa wakas ay nakumbinsi sila na si Aer ay Aer. Si Haring Gutev at Reyna Margaret, sa kabilang banda, ay hindi masabi kung gaano kakomplikado ang kanilang mga ekspresyon, kung sila ay nagulat, nalilito, natutuwa, o nalulungkot. Ang mga anak na babae na pinalaki mula pagkabata ay hindi pamilyar. Natatakot ako na ang ganitong pakiramdam ay hindi karaniwan sa mundo. Ilang tao ang makakaintindi. Talaga. Ang Earth King said with a wicked smile, then, to protect your parents, how about you go back to the Doomsday Kingship with me? You should know that as long as I want to kill people on the earth, there are thousands of ways, you should not take the risk of trying to stop me, di ba? Kabanata 1363 ang tunay na kapangyarihan. 1363. Si El ay mukhang kalmado, lumingon sa paligid ng magulo na larangan ng digmaan, at sinabing, ang iyong earth element magic ay talagang napakalakas. Ngunit sa mundong ito, hindi lang ikaw ang salamangkero na kayang hiwain ang mga elemento ng katawan at itago ang mga ito na hindi nakikita. Anumang uri ng ang paraan ng labanan ay may depekto, kahit na ang mga kapintasan ay maaaring mabawasan ng walang hanggan sa pamamagitan ng pagsasanay, ang kahinaan ay palaging iiral. Sabi ni Aer, nakatingin kay Yefan sa hindi kalayuan na may malalim na kahulugan. Nanlamig ang puso ni Yefan, biglang may naisip, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at tumanggo siya. Oh! Tumawa ang Earth King at sinabing, so, natuklasan na ni President Aer ang kahinaan ko. Maaari mong subukan ito at tingnan kung tama ang sinabi ko, sabi ni Aer. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, ang Earth King ay sumangot ng malamig, kung gayon, hayaan mo akong makita at makita. Totoo ba na ang mga henyo na pinahahalagahan ng Dharma King ay talagang napakalakas? Bago pa siya matapos magsalita, ang mga bato at lupa sa lupa ito ay biglang nagtagpo sa isang mabangis at nakakatakot na higanteng ahas. Earth Rock Snake. Ang ahas na bato ay 20 o 30 metro ang haba at 2 o 3 metro ang kapal. Tumakbo ito sa mahabang bangin at winalis ang buntot nito patungo sa kinaroroonan ni Haring Gutev at ng iba pa. Ang 20-30 toneladang batong buntot na ito, kasama ng napakalaking puwersang ito, ay biglang natangay, maging ang mga tangke ay kailangang tanggein. Sa sandaling lumitaw ang rock snake, nag-react si Aer, na inabot at bumaril ng isang maliit na bola ng liwanag, na nahulog sa isang damo sa timog silangan. Nandyan siya. Hinihintay ni Yefan ang sandaling ito, tumalon siya, hawak ang isang summoned juke sword, at biglang umindat ng mar-angle na sword intent. Ang maputlang gininto ang sword intent light ay bumuo ng isang napakalaking light blade, na parabang ito ay direktang dudurog sa mahabang gabi, na magdadala ng isang pagsabog ng marahas na hangin. Boom! Nang bumagsak ang liwanag ng espada, biglang naputol ang isang baligtad na tatsulok na bangin na mahigit 30 metro ang haba, at tumalsik ang mga tumpok ng putik sa magkabilang gilid, na 2 o 3 metro ang taas. Kasabay ng pagbaril ni Yefan, si Aer ay nagko-concentrate, nakaharap sa batong ahas na tumangay sa buntot nito, agad siyang nagpatawag ng ilang particle shield. Huli na para gamitin ang particle decomposition para basagin ang rock snake na ito, hindi banggitin na ang espiritual na kapangyarihan ng Earth King ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, napakahirap na masira ang magic ng kalaban. Sa makatuwid, ang pinakamalamang na paraan para harangan niya ito ay ang paggamit ng kalasag para lumaban. Bang bang bang! Gitling! Ang tunog ng kalasag na binasag ay patuloy na lumabas, at ang mga bato ng ahas na bato ay patuloy na nadudurog at nahuhulog. Sa pilitang ipinagpatuloy ni Aer ang muling paglalagay ng kalasag, na halos hindi na itago ang hari at ang kanyang asawa. Higit sa lahat, sa pagputok ng espada ni Yefan, nawala ng kontrol ang rock snake, at huminto ang pag-atake sa kalagitnaan, at hindi nito ganap na naisagawa ang kapangyarihan nito. Nagkaroon ng isang marahas na lindol, na puno ng usok ang hangin, at ang manak sound ay nawala. Ang pagtutulungan sa pagitan ng kidlat at bato, ang matinding labanan sa pagitan ng sinaunang martial arts at magic, ay nagmukhang gulat na gulat sa isang grupo ng mga bystanders, at naramdaman na lamang nila na malapit ng tumalon ang kanilang mga puso. Nakatayo si Yefan sa gilid ng kanal, tinitingnan ang dilaw-dilaw na halo 3 o 4 na metro sa ibaba ng lupa. Nakita ko ang kamay ng Earth King sa kanyang harapan, at sa kanyang kamay, isang kakaibang patterned earth-colored bracelet, isang matibay na kalasag ang inilalabas. Ang hugis ng kalasag na ito ay tulad ng isang piraso ng hugis brilyante na baluti, at ang istruktura ay mukhang napakalakas. Sa sword intent na ngayon lang, halatang nahuli ang Earth King. Sa isang desperado na sitwasyon, ginamit niya ang Pulse Eris para iligtas ang sarili. Ang sword intent ni Yefan ay hindi mapipigilan ng ordinaryong padalos-dalos na mahika, kaya ang Pulse Eris na ito ay pambihira. Ang maputlang Earth King, ang kanyang mukha ay kumikibot sa matagal na takot, ay talagang takot, guskosan, at medyo napahiya. Galing. Maaari ka pa ring makipagtulungan. Kung hindi dahil sa Earth Bracelet na iniwan ng mga Diyos, dito ako namatay. Malungkot na sabi ng hari sa lupa. Ang Earth Bracelet na iniwan ng mga Diyos. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata.
Ang Pulse Heiress ng taong ito, tulad ng Magic Sword ni Frederick, ay tila isang mahiwagang kasangkapan na ipinasa mula noong sinaunang panahon ng Doomsday Kingship. Ito pala ay produkto ng sibilisasyon ng langit at ng tao. Hindi nakakagulat na ito ay napakalakas. Talagang natagpuan ni Aergian ang kanyang tunay na katawan, at may bakas ng pananabik sa kanyang mga mata. Earth King, mayroon kang libu-libong paraan para pumatay ng mga tao rito. Ngunit, sa sandaling nag-spell ka, doon na nalantad ang iyong mga kapintasan. Instant. Dahil, kapag umatake ka, hindi may iwasang makonsentrate ang iyong mental power. Walang salamangkero ang maaaring pantay na magpakalat ng mga pagbabago sa kaisipan kapag naglalabas ng mahika. Ang magic mismo ay maaaring isaaktibo lamang sa pamamagitan ng pagkakaisa ng kapangyarihang pangkaisipan. Ang dispersion at cohesion ay magkasalungat. Napangiti si Earth King, hehe. Tama ka, bagamat ang katotohanan ay ang katotohanan, ngunit maaari mong makuha agad ang aking mga pagbabago sa pag-iisip, ito ay talagang kamangha-mangha, hindi nakakagulat na ang Dharma King ay pinapaboran ka. Medyo humanga rin sina Ye Fan at Sally Ye. Bagamat naiintindihan din nila ang kapangyarihan ng pag-iisip, hindi sila kasing hilig ni Air. Kaya alam ni Ye Fan Ming na ang pamamaraang ito ay mahahanap ang Earth King, ngunit hindi niya mahanap. Makikita na ang talento ni Air sa magic ay malayo sa kanilang imahinasyon. Siyempre, ang ganitong uri ng pagtutulungan ay nakadepende rin sa bilis ni Ye Fan. Hanggat binibigyan ng sandali si Ye Fan, makakapaglabas siya ng isang nakamamatay na suntok. Kung ibang tao iyon, natatakot ako na pagkatapos magbigay ng mga coordinates si Air, siya ay umatake at ang Earth King ay pumunta sa ibang lokasyon. Sayang, hindi ko inaasahan na may mga mahiwagang props pa pala ang hari ng mundo para protektahan siya. Ngunit ngayong natagpuan na niya ang tunay na katawan ng Earth King, hindi na siya madaling tatakasin muli ni Ye Fan, at puputulan niya ito ng espada kapag itinaas niya ang kanyang kamay. Sa ilalim ng kanal, ang Earth King ay walang mapagtatagwan, at wala siyang oras para umiwas. Kung tutusin, isa siyang salamangkero. Sa ganoong kalapit na distansya, gusto niyang mag-spell para maiwasan ito ay panaginip ng tanga. Kaya naman, ang Earth Bracelet ay muling nag-flash ng Light Shield. Bang! Ang Sword Intent ni Ye Fan ay muling hinarangan ng Light Shield ng Bracelet, at kasabay nito, nagkaroon ng panginginig sa lupa. Sumimangot si Ye Fan, ang iyong bracelet. Maaari bang ikalat ang lakas na iyong tiniis sa lupa? So ano? Sa tingin mo ba madali mo akong matatalo kung mahanap mo ako? Lucifer, masyado kang minamaliit. Bumubuti na ang dating relasyon ng iyong ina. Hinaplos ng Earth King ang kalat-kalat na buhok sa kanyang ulo at ngumisi ng masama. Kahit na kayang tanggalin ng iyong wristband ang kapangyarihan nito, limitado ang tibay nito. Kung hindi ka kayang patayin ng isang espada, puputulan kita ng daan-daang espada. Tumalon si Ye Fan nang hindi nagsasalita, at ito ay isang kulog muli. Parang espadang pinutol. Sa sandaling ito, isang kakaibang atraksyon ang nagmula sa kailaliman ng lupa, na nagpatigas sa figure ni Ye Fan. Hindi lang iyon, pakiramdam ng lahat ng nasa lupa ay parang naging magnet ang lupa, itinutulak ang kanilang mga katawan pababa. Gravity Magic. Sa parehong oras na napagtanto ni Ye Fan, pilit pa rin siyang nag-sword ng espada. Bang! Hinarangan ng Earth Bracelet ang Sword Intent na ito, ngunit ang ilaw ay masyadong dimmed. Gayunpaman, ang hari ng daigdig ay hindi nataranta, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pang-aalipusta. Lucifer, hayaan mong makita mo ang tunay kong kapangyarihan. Bumaling ang kamay ng Earth King kay Ye Fan at umungal, lumuhod ka para sa akin. Naramdaman lang ni Ye Fan na ang kanyang mga binti ay napuno ng tingga sa parehong paraan, ang puwersa ng grabidad ng lupa ay biglang lumakas sa paligid ng kanyang katawan, at ang lupa ay patuloy na lumubog at sumikip. Kabanata 1364, hindi ito masasayang. 1364. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas, at sinaksak niya ang lupa gamit ang isang espada, pinatatag ang kanyang katawan, at sa wakas ay hindi lumuhod. Gayunpaman, kahit na ang pangunahing target ng gravitational magic na ito ay si Ye Fan, kahit na ito ay apektado, napakahirap na para sa ibang tao sa lupa na pasanin. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ako makahinga, maraming tao sa lupa ang gumawa ng masakit na tunog. Ang kapangyarihan ng gravity magic ay magkakaroon nito ng malaking epekto sa daloy ng dugo ng katawan ng tao. Ang sirkulasyon ng dugo ay apektado ng gravity at hindi maaaring dumaloy paitaas, ang supply ng dugo sa utak ay hindi sapat, at ang puso ay labis na kargado, at unti-unting nanghihina, nahihilo, at ang kamatayan ay magaganap. Kung ikukumpara sa ganitong uri ng nakamamatay na pinsala, pangalawa ang presyon sa mga buto at kalamnan ng katawan. Bagamat si Ye Fan ang bagay ng intensive care, ang gravity sa paligid ng kanyang katawan ay maraming beses na mas mataas kaysa karaniwan, ngunit ang pisikal na kalidad ni Ye Fan ay iba sa mga ordinaryong tao kung tutuusin. Ngunit para sa mga ordinaryong tao sa lupa, kahit 3 o 5 beses ang gravity ay sapat na upang maging miserable sila. Sinamantala ang maikling yugto ng panahon kung kailan hindi angkop ang katawan ni Ye Fan, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng Earth King na gumawa ng mahika,
na ginawang buhangin ang kanyang katawan at lumipad palabas mula sa bangin. Nang ang isang buga ng dilaw na buhangin ay bumagsak sa lupa, ang hari ng daigdig ay muling naging figure ng tao, at idiniin niya ang dalawang kamay, nagpakawala muli ng isang malakas na puwersang espiritual. Gravity Magic, mahulog. Nakita ko ang mabilis na pagkawatak-watak ng lupa, at kung saan naroon si Yefan, ang mga bato at lupa ay patuloy na ibinabaon, at ang density ay tumataas. Gusto ni Yefan na tumalon mula sa malalim na kanal, ngunit nalaman niyang napakahirap para sa magkabilang binti na iangat, at ang mga kalamnan ay nagsimulang hindi makayanan ito. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at sapilitang alis, ngunit direktang natatakpan ng mahigit 10 toneladang lupa na nakabaon sa magkabilang gilid. Sa isang kisap mata, si Yefan ay inilibing. Patuloy na bumagsak ang lupa, at hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakabaon kay Yefan, at tuluyan na siyang nawala. Ikaw Fan, Hari, namutla sina Ayer at Saliye Huarong. Pareho nilang naramdaman na ang espiritual na presyon ng Earth King sa oras na ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas mataas kaysa dati. Ang lalaking ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Gusto talaga ni Ayer na tulungan si Yefan na makaahon sa gulo, ngunit sa sandaling ito ay nakita niya na ang kanyang mga magulang at iba pa ay lubhang hindi komportable, at malapit na silang malagutan ng hininga, kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip para protektahan ang mga ordinaryong tao. Naniniwala siya na hindi madaling matatalo si Yefan. Ang magagawa niya ay protektahan muna ang kanyang mga magulang at ang iba pa. Mga hadlang sa lahat ng lugar. Binuksan ni Ayer ang kanyang mga braso, at binalot ng isang malaking particle protective wall ang 12-dosenang tao sa eksena. Hindi lamang ang lupa, kundi pati na rin ang ilalim ng lupa ay ganap na nakabalot upang putulin ang mga espiritual na pagbabago-bago ng gravity magic. Dahil dito, maraming tao sa pinangyarihan ang naaliw at nakahinga muli. Na-save! Na-save! Halos mapaiyak sa tuwa ang isang grupo ng mga maharlika. Kamahalan, ayos ka lang ba? Ay nalalayan ni Queen Margaret ang kanyang asawa at nalaman niyang duguan ang kanyang asawa mula sa ilong. Napabuntong hininga si Haring Gutef, pinunasan ang kanyang nosebleed, umiling, at tumingin kay Ayer sa hindi kalayuan na may masalimuot na mga mata. Siya ba talaga ang ating Ayer? Tinitigan ni King at ng kanyang asawa ang likod ni Ayer at ang maaliwalas na protective cover na nagligtas sa lahat. Kasabay nito, si Saliye, na may mahusay na physical fitness, ay lumaban ng ilang beses sa gravity, at nagbuka ng 3 pares ng magic wing sa likod niya. Bagamat sinabihan siya ni Yefan na huwag basta-basta makibahagi sa digmaan at isaalang-alang ang pagtakas kung may panganib, paano makakapidyaw si Saliye na makita si Yefan na inililibing? Lumipad si Saliye patungo sa Earth King na parang isang purple-black magic flame. Blood Art, Break ang Army Sword. Itinulak ni Saliye gamit ang isang palad, at ang isang higanteng espada na may itim, pula, at lila na apoy ay nananatili sa likod ng Earth King na parang bahaghari. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang matakpan ang gravity magic ng Earth King para makalusot si Yefan. Ngunit ang haring daigdig ay sumangot ng malamig, tinapakan ito, at isang malaking pader na lupa ang bumangon mula sa kanyang likuran. Bang! Ang Blood Art Giant Sword ay hinaranggan nitong Earth Wall. Saliye, napakawalang muwang kong Samaire sa aking mga depensa sa iyo ngayon. Malungkot na ngumiti ang Earth King, gusto mo bang uminom ng dugo ng tao? Subukang muli. Tumanggi si Saliye na pumunta. Hindi pinapansin ang kanyang panunuya, muli siyang lumapit, at isang purple-black magic flame ang nag-apoy sa kanyang kamay. Nang itatapon na niya ang apoy ng demonyo sa Earth King, bigla niyang naramdaman ang gravity sa paligid ng kanyang katawan na biglang tumaas. Bulalas ni Saliye, nang hindi sinasadya, nahulog ang kanyang katawan mula sa himpapawid. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa lupa, lumuhad siya sa isang tuhod, kumikislap ang mahiwagang pakpak sa likod niya, ngunit mahirap tanggalin. Ito ay, ang magagandang mata ni Saliye ay nagpakita ng kaunting hindi kanais-nais na sakit. Habang binabaybay ang dalawang kamay, tumawa ang Earth King at sinabing, hindi mo ba naiintindihan? Kapag gumamit ako ng gravity magic para mahulog, lalabas ang super gravity sa isang lugar sa paligid ng aking katawan. Ang mas malapit sa akin, mas lalakas din ang grabidad. Bago ko magamit ang aking buong lakas, ang iyong impyernong hari ay hindi makabangon. Ikaw naman, hindi ka man lang makalapit sa akin sa loob ng 10 metro, at gusto mo pang iligtas si Lucifer. Pinapayuhan ko kayong magmadali umalis sa daan. Kapag na-flat ko si Lucifer na parang bola-bola, ibabalik ko si Prinsesa Ayer sa kaharian ng Doomsday, kaya huwag kang gumawa ng gulo. Pagkasabi nito, ang haring daigdig ay ngumiti ng buong pagmamalaki, hindi ko alam na ang hari ng Dharma ay paano ako pupurihin, pumunta rito, pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, hindi lamang alisin ang pinakamalaking anomalya, ngunit ibalik din ang taong gusto ng haring Dharma. Mariin na itinikom ni Sally ang kanyang mga pilak na ngipin, pilit na tumayo, inalis ang kanyang mahiwagang pakpak, at naglakad patungo sa Earth King. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Bagamat naramdaman ni Saliye na ang kanyang buong katawan ay bigatin sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang kanyang pananabik na tulungan si Yefan ay nagpilit sa kanya na bumaba. Saliye!
Huwag kang pumunta doon. Mamamatay ka. Nang makita ang ilong ni Sally Ye, napasigaw si Ayer sa sakit, umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang mga mata. Nagsimulang maging asul ang mga daluyan ng dugo ng buong katawan ni Sally Ye. Ang iniisip niya sa sandaling ito ay naramdaman na niya na ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan kapag siya ay napakalayo. Paano si Ye Fan? Sa ganoon kalapit na distansya mula sa Earth King, ang Earth King ay itinuturing na target ng mga spells, kung gaano kakilakilabot ang gravity na dinadala niya. Ilang beses niyang tinitiis ang sakit. Ibinaling ng Earth King ang kanyang ulo, pinaikit ang kanyang mga mata, dinilaan ang kanyang mga labi, at sinabing may masamang ngiti, "Bata, matigas ang ulo mo, dahil gusto mong mamatay, pumunta ka dito, huwag kang mag-alala. Kung mamatay ka, hindi kita sasayangin. Ang magandang katawan na ito. Hehe, ang kakabagsak lang ng boses, pero biglang may marahas na pagyanig mula sa lupa. Yumigting ang mga kilay ni Earth King, lumiit sandali ang kanyang mga pupils, at matalim niyang tinitigan ang nahulog na lugar sa kanyang harapan. Ito, imposible, paano ito? Bago pa niya ito maisip, nakarinig siya ng mas marahas na tunog mula sa lupa. Bang bang bang. Parang may malaking drill na malapit nang lalabas sa lupa. Wala pang 3 segundo, nakita ko ang isang itim na ilaw, na may layuning gininto ang espada, na sumambulat mula sa lupa. Ang buhangin splash, at ang graba ay galit na galit. Dahil sa pinsala ng gravity magic, si Ye Fan, na nababalot ng dugo at buhangin, ay umungal, winuwagayway ang isang 3 metrong itim na higanteng espada na parang panel ng pinto, at puwersahang tumalon palabas. Nawala ang kabanata 1365. 1365. Parehong nagulat sina Sally Ye at Ayer, at naalala ni Sally Ye na ang itim na higanteng espada ni Ye Fan ay ang ginamit ni Ye Fan para lumaban sa kanya pagkatapos siyang mademonyo. Simula noon, hindi na niya nakitang kinuha o itinaas ni Ye Fan ang espadang ito. Bagamat hindi ko alam ang pinanggalingan ng espadang ito, ang sinaunang, pabago-bago, mabagsik at malupit na layuning pagpatay nito, kasama ang bigat nito na ilang tonelada, ay tiyak na hindi maaabot ng mga ordinaryong tao. Hindi lamang niya dapat kontrolin ang bigat na ito, ngunit kailangan din niyang talunin ang kalupitan sa espadang ito. Kung hindi, hindi ang tao ang kumokontrol sa tebak, kundi ang tebak ang kumakain sa tao. Si Ye Fan ay bumagsak sa lupa, may hawak na isang higanteng espada, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng mahinang gininto ang kinang, at ang gininto ang apoy sa kanyang mga mata ay pumuputok, na naglalabas ng nakakagigil na pagpigil. May maladyamante na halos sa mga kalamnan, at ang malakas na lakas ng kalamnan na ito ang maaaring gumamit ng tila, payat, na braso upang humawak ng gayong higanteng espada. Bagamat may mga bahid ng dugo sa buong katawan, gumaling na siya, at wala naman talagang pinsala. Natigilan ang Earth King nang makitang walang epekto ang kanyang gravity magic kay Ye Fan. Ikaw, anong ginawa mo? Labis na nalito ang Haring Daigdig. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, sa tingin mo ba ikaw lang ang magtatago ng iyong lakas sa simula? Pinaikit ni Earth King ang kanyang mga mata at ngumisi, mukhang mas mahirap ka talagang harapin kaysa sa inaakala ko. Tumingin si Ye Fan kay Sally Ye, na nasa likuran niya, na nakakunot ang noo. At nagpapaalala, hindi ka nakinig sa sinabi ko sa iyo ngayon. Umalis ka. Hakbang pabalik sa labas. Itinago mo ang iyong lakas, naiintindihan ko, ngunit saan nanggaling ang iyong espada, hindi ko pa rin maintindihan. Hinawakan ni Earth King ang kanyang baba at sinabing may naguguluhang ekspresyon, ang malaking espadang ito ay hindi pa naririnig. May kakayahan ka rin ba sa space magic, maaari mo bang itago ang iyong espada sa isang espesyal na espasyo? Si Ye Fan ay masyadong tamad na sumagot, walang ibang kailangang malaman ang sikreto ng Sword God Ring. Gayunpaman, sa katunayan, nagulat siya na maalis niya ang kakaibang itim na higanteng espada na hindi kilala. Si Ye Fan, na patuloy na pinipigilan ng occupation, ay pumunta sa pinakapamilyar na first layer disintegration sa ilalim ng lupa. Pagkatapos niyang maghiwa-hiwalay, habang ang mga function ng kanyang katawan ay lumalakas sa lahat ng direksyon at ang kanyang kakayahang umangkop ay naging mas malakas, ang epekto ng gravitational magic na ito sa kanya ay nabawasan ng gusto sa isang iglap. Nang marinig niya ang paggalaw sa lupa, lalo na nang malaman niyang papasok si Sally Ye sa lugar na ito, sabik na siyang tumakbo palabas ng mabilis, kaya kailangan niya ng espada para i-clear ang daan para sa kanya. Kung ito ay isang maliit na espada, mababa ang kahusayan sa pag-alis ng daan, kaya umaasa siyang maglabas ng isang espada na sapat na malaki upang putulin ang mga bato at lupa dito sa maikling panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag itong itim na higanteng espada. Noong naglilinang si Ye Fan noon, gusto niyang alisin muli ang espadang ito upang makita kung anong uri ito ng espada, dahil may mahina siyang pakiramdam na ang espadang ito ay tila nagmula sa ibang mundo. Gayunpaman, kahit na anong tawag ni Ye Fan, hindi lalabas ang espada. Noong una ay naisip ni Ye Fan na kapag pumasok siya sa estado ng Purgatory Sword Demon, ay maaari niyang alisin ang espadang ito. Ngayon ay tila kailangan ng sariling lakas upang maabot ang isang tiyak na antas upang makilala ng espadang ito. Bagamat sinasabing imposible para sa kanya na maging kapantay ng anyo ng demonyong tibak ng Purgatorio,
ang paglilinang sa panahong ito ay dapat na malaking tulong na nagpapahintulot sa espadang ito na makilala siya. Nakakalungkot na hindi pa rin maintindihan ni Yefan ang pinagmulan ng espadang ito, ngunit may pakiramdam na ang espadang ito ay malayong ipakita ang tunay na kapangyarihan nito. Hindi ngayon ang oras para mag-aral ng mga espada, ang mga kaisipang ito ay nag-flash sa isip ni Yefan sa loob lamang ng 2 o 3 segundo. Ang mga mata ni Yefan ay nakatutok na sa hari ng lupa, at bigla siyang humakbang sa kanyang mga paa, ang kanyang figure ay nagmamadali, at ang backhand ay isang laslas na espada. Ang mabangis na itim na liwanag na hatid ng itim na higanting espada, na nakakulot na may maputlang gininto ang espada, ay walang katumbas na matalas, at mas makapangyarihan at nangingibabaw. Ang pisikal na kalidad ni Yefan ay iba sa mga ordinaryong eskrimador. Kung ikukumpara sa magaan at maliksi na espada, mas gusto niya ang ganitong uri ng mabigat na espada. Dahil ang epee lang ang makakapagbigay sa kanya ng buong laro sa kanyang lakas. Sa sandaling iwagayway niya ang higanting espada, naramdaman ni Yefan na nasasarapan siya. Bang! Ang katawan ni Earth King ay naging isang masa ng maluwag na buhangin. Oo naman, ang Earth King ay nag-iwan ng sand puppet. Ngunit sa karanasan ngayon, hindi na nag-aalala si Yefan tungkol sa paghahanap ng isang tao. Umungol si Yefan, at naintindihan ni Ayer doon. Nagsimulang umiwas ang Earth King, kaya hindi niya mapanatili ang gravity magic, at napalaya din si Ayer, tinulungan siyang mahanap ang target sa isang iglap. Dito, naghagis ng bola ng liwanag si Ayer, na kung saan nakatayo ang isang grupo ng mga bisita. Naunawaan kaagad ng lahat na gustong gamitin ng Earth King ang mga inosenteng ito bilang mga hostage para pigilan si Yefan na direktang saktan siya. Ngunit ngumuso si Yefan sa pang-aalipusta, at walang sabi-sabi, isang hakbang ay umabot sa 10 metro ang layo mula sa kinaroroonan ng mga panauhin, at pagkatapos ay sumilip siya sa lupa at sinaksak ng isang espada. Boom! Yumanig ang lupa, at isang walang kapantay na layunin ng espada ang sumugod sa lupa ng Pauiles, na tumama kay Huanglong. Gumawa si Jianyi ng isang mahaba, hilig na daanan, at ang mga tao sa lupa ay hindi nasaktan. Kahit na ito ay lubos na magpapahina sa kapangyarihan ng Sword Intent, ang Earth King ay isang mahinang salamangkero lamang. Kahit natamaan ng 10% ng walang kapantay na Sword Intent, sapat na ito para patayin siya. Umalis ka nga! Sigaw ni Yefan, at napagtanto din ng mga bisita sa lupa ang panganib, at lahat sila ay naghiwa-hiwalay sa sandaling ito. Nang walang laman ang lugar na ito, sinamantala ni Yefan ang sitwasyon gamit ang isa pang espada, na hati ang isang bitik. Sa wakas ay lumitaw ang Earth King na nagtatago sa lupa. Itinaas niya ang isang kamay at ginamit ang Earth Bracelet para sapilitang harangin ang 2 espada ni Yefan. Pero sobrang dim na ng light of the Earth Bracelet halatang hindi na ito makakapit. Gayunpaman, bagamat naging asul ang mukha ng Earth King, tila naging handa siya. Gravity Magic, walang katapusang kailaliman. Isang puwersa ng grabidad na mas tumpak kaysa dati ang bumagsak kay Yefan. Bibigyan na sana ni Yefan ang Earth King ng isang nakamamatay na suntok, ngunit nalaman niyang tila may dalang 12-12 ng mga bloke ng tingga, at ang kanyang mga buto ay gumagawa ng tunog ng gasgas. Ang lahat sa paligid ng katawan ni Yefan ay hindi nagbago, ngunit si Yefan mismo ay tila ganap na mali. Nang makitang nahihirapan si Yefan, nahirapang tumayo, at muling ipinakita ng hari ng mundo ang kanyang kagalakan. Habang nagpatuloy siya sa paglalahad, ngumiti siya ng matamis, paano ito? Lucifer, hindi ba mahirap tiisin? Gaano man? Malakas ang physical fitness mo, kapag nagcast ako ng extreme single-person gravity magic sa iyo, all gravity add it to you, can you hold on? Nang makita ito, sina Ayer at Salie ay sabik na gawin ito, ngunit hindi nila alam ang partikular na sitwasyon, at nag-aalala na kung sila ay mamagitan ng padalos-dalos, ito ay magdudulot ng gulo para kay Yefan. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at iginiit sa oras na ito, ngunit ang kanyang isip ay lubos na kalmado. Mula sa mga salita ng Earth King, nakuha niya ang isang detalye. Single-person gravity magic. Paano kung ito ay isang bagay maliban sa mga tao? Gumagamit ng swordsmanship. Gumalaw ang pag-iisip ni Yefan, at ang sword intent ay inilabas, at ang mga lumilipad na espada na nakakalat kung saan-saan ay biglang umangat sa hangin. Namutla sandali ang mukha ng Earth King, at napagtanto niyang may mali. Inilagay mo sa akin ang lahat ng iyong kapangyarihan sa pag-iisip. Kung gayon maaari mo pa bang harangan ang aking espada? Walang ingat na ngumiti si Yefan, kamatayan. Bago siya matapos magsalita, lumipad patungo sa kanya ang daan-daang espada na pinakamalapit sa Earth King. Hindi. Sigaw ng Earth King na nakakadurog ng puso, ayaw niyang mamatay. Hindi niya akalain na mamamatay siya. Nang malaman ng Earth King ang kanyang tactical loophole, huli na ang lahat, at wala na siyang oras para iwasan ito. Bukod dito, hanggat binabawi niya ang gravity magic, nangangahulugan ito na si Yefan sa malapitan ay maaaring patayin siya kaagad. Ngayong nasa dilema na siya, hindi niya masisisi ang sinuman. Ito ay sanhi ng kanyang pagmamaliit ng lakas ng agwat sa pagitan ni Yefan at Yefan. Sa isang sandali, nang isipin ng lahat na ang Earth King ay tiyak na mamamatay,
isang misteryosong puwersang espiritual ang biglang lumitaw sa paligid ng katawan ng Earth King. Isang pagsabog ng asul na halo, tulad ng isang pinto na lumitaw mula sa manipis na hangin, bumalot sa Earth King. Ang figure ng Earth King ay lumabo saglit, at siya ay nawala ng diretsyo sa lugar. Kabanata 1366 na ikatlo. 1366. Daan-daang lumilipad na espada ang itinapon sa hangin at bumalik kay Yefan ng walang tagumpay. Si Yefan, Sali Ye, at Ayer ay lahat ay natigilan, ganap na hindi maintindihan ang nangyari. Sa susunod na sandali, sa dulong bahagi ng lawa, isang asul na halo ang kumikislap, at ang Earth King ay muling nagpakita doon. Kasabay nito, sa tabi ng Earth King ay nakatayo ang isang lalaki na mukhang nasa 30s, na may matangkad at tuwid na katawan, asul na kulot na buhok, at isang napakapinong at gwapong mukha. Ang lalaki ay nakasuot ng puting kamiseta, itim na leather na sapatos, at may hawak na maikling staff na may puting ginto at asul na mga kristal. Mukha siyang maluho. Kung ikukumpara sa hari ng lupa sa tabi niya, parang isang langit at isang lupa. Nang makita ni Yefan ang magic, hindi napigilan ni Yefan ang biglang mag-isip ng kung ano, at tinanong si Ayer, "Is that space magic?" Nag-alinlangan si Ayer, parang, "Kung hindi ko alam kung paano ipaliwanag." Tama, ang taong iyon ay ang pangatlong walang bisa sa paghahari ng katapusan ng mundo. Ang kanyang kabanalan ay talagang handang magpadala ng isang tao upang kunin ka. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Yefan. Ang magic na nagligtas sa mga tao sa isang iglap ngayon, ay nakita na ang kakaiba at hindi mahuhulaan ng space magic. Hindi bababasa, si Yefan ay walang maisip na paraan para masira ito. Sa tabi ng lawa, huminga ng malalim ang hari ng lupa at tumingin sa gwapong asul na buhok na lalaki sa tabi niya na may nagtatakang ekspresyon, "Bakit ka nandito?" Hiniling sa iyo ng propeta na ibalik si Prinsesa Ayer, ngunit hindi kanya hinayaang gumawa ng sarili mong mga desisyon. At si Lucifer. Si Void ay mukhang walang malasakit at namumuhi, at hindi tumingin sa hari ng mundo, hindi nakakagulat na hiniling ako ng propeta na lumapit, "Gusto mo talagang maging higit sa iyong ulo? Gusto mo bang kumuha ng kredito sa harap ng hari ng Dharma?" Ang hari ng daigdig ay may masalimuot na hitsura sa kanyang mukha, at sinabi ng may malungkot na mukha, "Alam na ng propeta kung ano ang mangyayari ngayong gabi." Ang dalawang maanumalyang bilang nina Lucifer at Sali Ye ay wala sa saklaw ng propesya ng propeta, at hindi rin ito nakikita ng propeta. Eksakto kung ano ang nangyayari dito, kung hindi. "Hindi ko hahayaang pumunta ako pansamantala," mahinang sabi ni Void. Galit na sinabi ng hari sa lupa, "Dahil ipapadala ka sa wakas, bakit mo ako pinahintulutang pumunta dito sa unang lugar? Idiot ka ba? Sino ang nagtanong sa iyo na labanan si Lucifer kung si ay lang ang gusto ng hari? Ganito ka. Malamig na ngumuso si Void, "Tingnan mo ang katangahan nito, baka hindi na lang kita niligtas." Ang Earth King ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit alam niya na ang kanyang lakas ay naiiba, at siya ay nailigtas lamang, kaya kailangan niyang tiisin ito. Sa oras na ito, sa sandaling humakbang ang mga yabag ni Void, biglang gumalaw ang figure sa hangin, dumaan sa 12-dosenang metro, at lumitaw mga 10 metro sa harap ni Ayer. "Prinsesa Ayer, gusto ng kanyang kabanalan na manatili ka sa Doomsday Kingdom sandali, sana ay huwag mong sayangin ang aking mahalagang oras," pagmamalaki ni Void. Labis na naguluhan si Ayer, "Bakit kailangang hilingin sa akin ng kanyang kabanalan na makita ko siya? Ano ang layunin? Ako lang ang may pananagutan sa pagkuha sa iyo, ang iba ay walang kinalaman sa akin." Medyo naiinip na si Void, gusto mo bang kunin kita ng pilit, o susundan mo lang ako?" Para sa Void, tila si Yefan, na nasa hindi kalayuan, ay tamad na alagaan siya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Nararamdaman ni Yefan ang pagmamataas na ito, ngunit ang malakas ay minamalas ang mahina at walang masabi. Marahil sa mga mata ni Void, mahina lang si Yefan. Ngunit walang pakialam si Yefan, at hindi siya magandang mukha. Kahit anong isipin ni Void sa kanya, hindi niya matitiis na madala si Ayer at nasa krisis. Kaya, walang pag-aalinlangan si Yefan, isang maputlang gininto ang espada na nangangahulugang parang baliw na dragon na humahampas sa mga alon, at biglang inatake ang kawalan. Gayunpaman, tila mayroong isang hindi nakikitang portal sa tabi ng figure ng walang laman. Nang bumagsak sa tagiliran niya ang layunin ng espada, diretso itong nawala. Huwag. Upang maging tumpak, ito ay pinaalis. Paano kaya? Nanlamig ang puso ni Yefan, ang crisis instinct ay nagpalingon sa kanya bigla at hamarang gamit ang higanteng espada. Boom! Ang sword intent na iyon ay lumabas sa manipis na hangin mula sa likod ni Yefan, ngunit halos tamaan si Yefan mismo. Ang sword intent ay maaari ding ay teleport sa himpapawid. Ang eksenang ito ay nagpatulala kina Sali at Ayer. Hindi nila akalain na mayroong isang nakakatakot at kamangha-manghang mahika sa mundong ito. Ang Void, ang pangatlo sa Doomsday Kingship, ay nagpakita lamang ng kaunting salamangka sa kalawakan, nigil iligtas sa mga tao sa isang kamay at sumasalungat sa kabilang kamay, na nagpapakita ng husay na pagkakaiba sa lakas sa ikalimang hari ng lupa. Ang mood ni Yefan ay ups and downs, at lalo niyang napagtanto na ang sinabi ni Niewuyu, ang top 8 sa Doomsday Kingship,
kung gaano kalaki ang gap na ibig sabihin ng bawat rangkang. Hindi pa rin lumingon si Void, hindi man lang siya nag-abalang tumingin kay Ye Fan patuloy na walang pakialam na sinabi, "Princess, let's go." Mukhang nag-aalangan si Air. Nakaramdam siya ng malaking panganib. Bagamat ayaw niyang pumunta, kung nanatili siya rito sa sandaling ito, naramdaman niya na sina Ye Fan at Sally Ye ay nasa eksena. Lahat ay magiging lubhang dehado. Okay, ako. Bago pa matapos magsalita si Air, kinuha ni Ye Fan ang kanyang espada at muling humakbang patungo sa kawalan. Ibinato ni Ye Fan ang higanting espada sa kanyang kamay at hinampos ito, ngunit nakita niya ang figure sa kawalan na kumikislap sa asul na liwanag at nawala sa lugar. Ngumisi si Ye Fan, tumingin sa paligid at sinabing, sa pagkakataong ito, bakit hindi mo na lang ipinadala ang aking espada sa likod ko? Oo naman. Mas mahirap agad na maglipat ng mga bagay kaysa maglipat ng enerhiya. Ang figure ng Void ay lumitaw sa open space sa kabilang direksyon, inatake mo ako dahil gusto mong subukan ang aking magic. Tumingin sa kanya si Ye Fan at nakangiting sinabi, kalimutan mo na, hindi man lang ako lumaban, diretso lang ang ugali kong umamin sa pagkatalo. Not to mention, kahit papaano ay hayaan mo akong tumingin sa akin. Hindi ako nandito ngayon para harapin ka, kundi para kunin si Prinsesa Air. Kung sa susunod na hihilingin ng Dharma King na patayin ka, bibigyan kita ng pagkakataon na maranasan ang aking mahika, malamig na sabi ni Void. Paumanhin, hindi ako papayag na kunin mo ang aking babae, ngumiti si Ye Fan. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, si Air sa tabi niya ay namumula, nahihiya at nagagalak, habang ang hari at ang kanyang asawa ay komplikado at walang magawa. Hindi ka sumasang-ayon, wala itong kinalaman sa akin, sabi ni Void. Pagkatapos ay ipaglalaban ko ito upang maging makabuluhan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang malaking kamay, at ang mga lumilipad na espada na nakakalat sa paligid ay muling nabitin sa hangin. Sabay talikod at sinabing, Air, ako na ang bahala dito, ikaw muna. Ang gusto nilang hulihin ay ikaw. Bilang. Nang marinig ni Air ang ibig sabihin ni Ye Fan, binalak niyang maging particle state at umalis sa eksena. Hanggat siya ay butil, ito ay napakadaling itago, at ito ay magiging napakabilis. Nang makitang malapit nang mawala si Air sa isang iglap, nakita niya ang isang pares ng asul na mata na kumikislap sa kawalan. Pagkulong sa kalawakan. Ang katawan ni Air na muntik ng mabugranulate, malabo ng ilang sandali, at bumalik sa orihinal na estado, ngunit ito ay mahirap na gumalaw. Ang isang space barrier ay naharang mula sa lahat ng direksyon, tulad ng isang layer ng transparent na plastic wrap, na bumabalot sa lahat ng mga particle sa kanyang katawan. Hindi na ako makakapag-particle. Pilit na gumagalaw si Air, ngunit hindi niya magawa, pakiramdam niya ay hindi niya maipagpatuloy ang paghinga. Kabanata 1367, hindi ako makakabalik. 1367. Natigilan si Ye Fan sa eksenang ito, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhuli ng walang laman si Air ng ganoon kadali. Kung si Ye Fan, walang makakapigil sa particleization ni Air. Ang hari ng lupain sa dulong-dulo ay tumawa at nagsabi, isuko mo na, Lucifer, Prinsesa L, ang taong ito ay isang halimaw. Kung ikaw ay magudyok sa kanya, ito ay magdudulot ng malubhang problema. Sarcastic na mga salita ang sinabi ng Earth King, halatang wala siyang balak na kumilos, may Void, at sayang ang lakas niya para kumilos. Naiinip na sinabi ni Void, mukhang ayaw ni Prinsesa Air na magkusa na sumama sa akin, kaya kailangan kitang pilitin na pumunta. Pagkatapos sabihin iyon, itinuro ng maikling staff sa kanyang kamay si Air, space teleportation. Asul na magic light array, kumikislap na may kakaibang mga karakter, patuloy na umiikot, lumitaw sa itaas ng ulo ni Air at sa ilalim ng kanyang mga paa. Puno ng pakikibaka ang maliit na mukha ni Air, at palagi niyang inilalabas ang kanyang mental power para lumaban. Ye Fan. Ako. Ginagamit ko ang aking mental power para labanan ang teleportation magic, at makakatagal ako sandali. Ay interrupt mo ang kanyang spellcasting. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang space teleportation ay kailangang aktibong tanggapin ng teleporter bago ito matanggap kaagad. Teleport palayo. Ibig sabihin, kung ayaw umalis ng tino-teleport, hanggat kayang lumaban at manatiling gising ang kanyang mental power, hindi siya ma-teleport. Ngunit ang lakas ni Void ay halatang mas mataas kaysa sa kasalukuyang Air. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Air. Mukhang medyo nagulat si Void, nako. Hindi ko inaasahan na ang iyong espiritual na kapangyarihan ay makakasuporta sa aking espiritual na panggigipit. Hindi ka taka-taka na gustong hanapin ka ng hari, ngunit ikaw ay walang kabuluhan. Nag-aatubili si Ye Fan na maghintay ng ilang sandali sa sandaling ito, kinokontrol ni Yu Jianshu ang libu-libong lumilipad na mga espada upang umangat sa kalangitan, at ang paglipat patungo sa kawalan ay isang hakbang na, Breaking Heaven Sword Rain. Ang parang bagyo na lumilipad na espada, na may walang kapantay na layunin ng espada, halos binombo ng carpet ang lahat ng lugar malapit sa walang laman. Ngunit ang kakaibang eksena ay nagpagulo kay Ye Fan. Malinaw, ang ilan sa kanyang lumilipad na mga espada ay tumusok sa kawalan, ngunit ang kawalan ay tila isang three-dimensional na projection, at hindi ito maaaring masaktan.
Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang pag-atake ay nagkaroon ng epekto. Para maiwasan ang mga lumilipad na espadang ito, direktang nag-ambala ang space teleportation magic ng Void. Nakahinga ng maluwag si Ayer, ngunit nang subukan niyang mag-particle, nalaman niyang muli siyang nakakulong. Nakakainis kasing langaw, lumitaw ang figure ni Void sa likod ni Ayer at sinulyapan ang dalaga. Princess, you are so uncooperative, gusto mo bang paalisin ko ng tuluyan ang manliligaw mo? Pagkatapos magsalita, naglunsad ng panibagong pag-atake si Ye Fan. Isang nakasisilaw na kinang, tulad ng sikat ng araw sa abot tanaw ay biglang sumulpot, nakasisilaw. Walang katulad na layunin ng sword, basagin ang bukang liwayway. Mabilis na pinutol ng katawan ni Ye Fan ang gabi, naglabas ng isang tuwid na sword intent, diretso sa lalamunan ng kawalan. Katangahan. Malamig na sumangot si Void, hinayaan ang espada ni Ye Fan na dumaan sa kanyang katawan. Malinaw na naramdaman ng sword intent ni Ye Fan na may nataman siya, ngunit dumaan ito sa isang stroke, at hindi talaga napatay ang kawalan. Lumingon si Ye Fan, kumunat ang noo at tahimik na sinabi, ito ang iyong energy body. Ngayon mo lang nalaman. Muling lumipad ang figure ni Void sa ibang lokasyon, at mahinang nagsabi, Lucifer, wala sa iyo ang lahat. Ang aking kalaban. Tahimik na sinabi ni Ye Fan, hindi naman talaga totoo iyan. Kahit na hindi ko kayang patayin ang katawan mo sa ngayon, mapipigilan ko man lang ang spellcasting mo. Kung magtagal ito ng ganito, hindi malalaman ang kahihinatnan. May bakas ng kabalintunaan sa mga mata ni Void, Nave thought. Kung ganoon nga, aalagaan muna kita, at pagkatapos ay kunin ang prinsesa. Bagamat, ang layunin ko ngayon ay hindi upang patayin ka. Bago siya matapos magsalita, naramdaman ni Ye Fan na parang na-distort ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan. Nagsimulang lumabo ang eksena sa harapan ko, at nagsimulang humila at yumuko. Isang malakas na puwersa ang biglang sumabog sa kanyang katawan. Susubukan na sana ni Ye Fan na tumakbo palabas ng lugar na ito, ngunit nakakita siya ng malaking madilim at malalim na bitek sa harap niya. Space Rift. Ang mga mata ni Void ay kumislap ng asul na liwanag, at ang tumataas na mahiwagang presyon ay nagpakawala ng hininga sa lahat ng madla. Walang lupang mayayanig, walang bagyo, ang pagpapakawala lang ng kanyang mental pressure ng ganito ay sapat na para manginig ang lahat. Isang marahas na bagyo ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Ye Fan, at ang malaking dami ng daloy ng hangin ay sinipsip sa madilim na bitek. Ang lupa, damo, at maging ang ilang metal na pinggan sa damuhan ay sinipsip lahat sa puwang at nawala sa isang kisap mata. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang katawan ay wala sa kontrol, at siya ay kinakaladkad patungo sa bitik, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kagilahilalas. Bagamat hindi niya alam kung ano ang espasyo, halatang bumukas ang espasyo sa harapan niya. Bukod dito, tulad ng pagpasok ng atmosfera sa isang lugar na may mababang presyon ng hangin, ang madilim na espasyong iyon ay malinaw na, mababang presyon, upang ang enerhiya ng espasyong ito ay patuloy na ibinuhos. Ang ganitong uri ng nakakatakot na presyon sa espasyo ay higit na lumampas sa imahinasyon ng tao. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Ye Fan ay mahirap labanan. Bulalas sina Saliye at Ayer, ngunit wala silang maitutulong. Umungol si Ye Fan, ang nanginginig niyang braso ay itinusok ang espada sa lupa ng may lakas, ngunit hindi kinaya ng lupa ang pagsipsip, at kinaladkad sa Space Rift. Sa isang kisap mata, nawala si Ye Fan sa lamat at nawala. Sa sandaling ito, tumigil si Lan Mang sa mga mata ni Void. Hindi niya inisip na ito ay napakahusay, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Ayer, at mahinang sinabi, okay, sumama ka sa akin. Napaluha si Ayer at umiyak, anong ginawa mo kay Ye Fan? Palabasin mo siya. Kumunot ang noo ni Void, bakit? Ikaw. Kapag hindi mo siya pinalabas, hindi ako sasama sa iyo. Nanganganib akong mamatay dito. Mariing itinikom ni Ayer ang kanyang mga ngipin, na may mukha ng determinasyon. Inis na sinabi ni Void, nakakainis na usapan. Kung magtatagal ka pa, papatayin ko rin ang hari at reyna. Tsaka, pinatay din. Hindi napigilan ni Ayer na manghina ang kanyang mga paa, lumuhad sa lupa, at bamulong, pinatay mo si Ye Fan. Ang magandang mukha ni Saliye ay mapatla, at siya ay napasigaw sa hindi makapaniwala. Imposible. Nagsisinungaling siya. Sumimangot si Void, sinungaling. Humph. Sinisi niya ang kanyang sarili, sinipsip sa Space Rift, pumasok sa lamat, walang oxygen, walang ilaw, walang tubig. Kahit na hindi siya maapektuhan ng space energy sa maikling panahon. Ilang sandali na lamang at ang kamatayan ay pisilin ng kilusan ng mga tao. Hindi madaling mamatay si Brother Ye Fan. Nanginginig ang puso ni Saliye, nanlamig ang mga kamay at paa. Hey! Dumating ang Earth King sa oras na ito, at sinabi na may kakaibang ngiti, ang mga bitik sa kalawakan ay ang mga bitik na umiiral sa espasyong ito. Tila kahit gaano kasela ng balat ay may mga butas, at kahit gaano kakinis ang seda, may mga puwang. Tulad ng mga malapot na likido na may mga pores, mayroon ding mga puwang sa espasyo. Dahil lamang sa napakaliit ng puwang, ang kapangyarihan ng espasyo ay hindi maaaring tumagas sa bitik sa ilalim ng normal na mga kondisyon, maliban kung ang bitik ay nabuksan ng isang malakas na puwersa.
Ang lakas ni Zifa, sinusubukang makaalis sa Space Rift ay walang pag-asa sa kasalukuyan. Prinsesa Air, ipinapayo ko sa iyo na huwag magdawat ng maraming tao, bumalik ka sa amin, kalimutan ang iyong maliit na kasintahan, siya ay babalik ng hindi darating. Kabanata 1368 ang Rift. 1368. Kadiliman, lubos na kadiliman. Sigurado si Yefan na nakabukas ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Sa harap mo, may totoong kamay na wala sa paningin. Ang nakakapagpalala pa kay Yefan ay napakaliit ng hangin sa lugar kung saan siya naroroon, at tila ngayon lang siya nasangkot sa bitik na ito sa kanya, at halos walang hangin. Sa ganoong vacuum na kapaligiran, bagamat hindi masusuffocate si Yefan sa maikling panahon, maaaring wala siyang gaanong oras para magpatuloy. Hindi ito ang deep sea, at least may oxygen sa deep sea. Maaari mong makuha ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa pamamagitan ng ehersisyo upang makamit ang epekto ng paghinga. Pero sa ghost place na ito, wala talagang oxygen. Walang direksyon dito, walang pataas at pababa, kaliwat kanan, hindi alam ni Yefan kung nakatayo ba siya o nakatalikod. Dahil, kahit ang gravity ay wala dito. Hinaranggan ng kapangyarihan ng espasyo ang gravity, hinaranggan ang liwanag, at hinaranggan ng anumang enerhiyang mas mahina kaysa rito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kawalan ay higit sa ibang mga salamangkero, sa ilalim lamang ng hari at ng propeta. Ang kapangyarihan ng espasyo ay hindi maihahambing sa iba pang ordinaryong elemental na magic. Ang ganitong uri ng takot na may lock sa isang space fisher, nang walang anumang liwanag at tunog, ay ganap na gumuho kung ito ay ibang tao. Gayunpaman, ang nerbiyos ni Yefan ay palaging matatag, mayroon siyang masaganang karanasan sa pakikipaglaban, nakaranas ng napakaraming sitwasyon sa buhay at kamatayan, at matagal nang naglilinang sa malalim na dagat, hindi siya masyadong nalilito sa gayong kapaligiran. Mabilis na umiikot ang utak ni Yefan, sinusuri ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kalaban ay ang pangatlong salamangkero ng kapangyarihan ng Doomsday King, ibig sabihin, kahit isang master ng antas ng Doomsday King ay maaaring ganap na durugan siya. Kung gayon, ang mahika sa kalawakan ay hindi magagapi sa mundong ito. Kung kailangan mo lamang i-lock ang kalaban sa lamat, maaari kang ganap na manalo, kung gayon ang walang bisa ay maaaring ang una sa mundo. Hindi bababa sa tila ngayon lang na binuksan ng Void ang lamat mismo, at kailangan din itong tumuon sa mga spell para magawa ito. Ang lamat ay hindi madaling buksan. Kung maaari mong malampasan, o maabot ang antas ng lakas ng Void, at pinahihintulutan kang harapin ang mahirap na kalagayan, magkakaroon ng punto ng pagbabago. Hindi alam ni Yefan kung gaano siya kalayo sa kawalan, ngunit kung hindi niya ibibigay ang kanyang makakaya sa lalong madaling panahon, maaari siyang makulong sa lugar na ito ng mga multo. Noong una, nag-aatubili siyang ihayag ang lahat ng kanyang lakas ng maaga, lalo na sa harap ng paghahari ng Doomsday, umaasa si Yefan na mapanatili ang isang diwa ng misteryo upang ang Dharma King ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Ngunit sa sandaling ito, walang masyadong pakialam si Yefan. Hinuyam niya ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay, at ang puwersa ng dugo sa kanyang katawan ay bumulwak ng gintong enerhiya. Kasabay nito, ang paglabas ng Sword Intent ay nabago rin sa isang mas nakakabaliw na mode, at bawat strand ng Sword Intent ay sumabog na may pinakamalaking kapangyarihan na kasalukuyang taglay nito. Ang pagkakawatak-watak ng layunin ng espada. Ang katawan ng Diyos ng espada. Sa Dark Crack, si Yefan ang naging tanging liwanag. Ang kanyang maputlang gininto ang higanteng Sword Phantom ay biglang lumitaw sa tiwangwang na espasyong ito. Sa loob ng saklaw ng kontrol at katiyakan ni Yefan, pinaghiwa-hiwalay ni Yefan ang unang layer, ang kapangyarihan ng dugo, at ang walang kapantay na layunin ng espada, at ang kapangyarihan ng tatlo ay dinala sa laro. Hindi kasama ang Purgatory Sword Demon form na hindi makontrol ni Yefan, at ang hindi matatag na double disintegration, ito na ang limitasyon ng combat effectiveness ni Yefan. Ito rin ang unang Sword Intent disintegration ni Yefan pagkatapos ng matinding pagsasanay ng yelo at apoy sa panahong ito. Isang puwersa na nagpang-inig sa puso ni Yefan na marahas na pumuno sa bawat selda ni Yefan, na nagdulot kay Yefan na gustong umungol ng malakas. Ang combat power bonus ng Sword Intent disintegration ay hindi mapapantayan ng body disintegration. Siyempre, kung wala kang lakas ng iyong katawan, hindi mo kakayanin ang Kargada na dala ng pagkakawatak-watak ng layunin ng espada. Ang katawan ng pundasyon, at gaano man kalakas ang espada, ito rin ay sandata at baluti. Si Yefan mismo ay hindi alam kung siya ay sapat na upang labanan ang kawalan sa oras na ito, ngunit hindi niya masyadong maisip ang tungkol dito. Dahil, naramdaman niya ang kapangyarihan ng nakapalibot na espasyo, na patuloy na pinipiga. Ang bitik na ito, pagkatapos mapunit ng kawalan, ay unti-unting bumabalik sa orihinal nitong kalagayan, at ito ay pinipiga at patuloy na lumiliit. Kung ang bitik ay tuluyang bumagsak at lumiit, gaano man kalakas ang katawan ni Yefan, malamang na mapiga siya sa enerhiya at lamunin ng kapangyarihan ng espasyong ito. Itinaas ni Yefan ang kanyang higanteng espada at nagsimulang tipunin ang lahat ng enerhiya sa bitik na maaari niyang makuha sa pinakamaikling panahon hanggat maaari. Ang itim na higanteng espada ay patuloy na kumikislap ng mas nakasisilaw na kinang, at ang enerhiya ay mabilis na naipon. Walang katulad na layunin ng espada, Dawn Star.
Biglang inihagis ni Yefan ang espada, ang itim na higanteng espada ay naging kometa at dir-diretsyong bumaril, magdala ng nakakasilaw na gintong liwanag. Hindi niya alam kung ano ang nasa harapan niya, ngunit sa pamamagitan ng persepsyon ng enerhiya ng kalawakan, naramdaman niya na mayroong pinakamahinang lugar, na dapat ay ang butas na nalalanghap ngayon. Si Yefan mismo ay hindi tumigil. May hawak siyang espada, at sa lakas ng swordsmanship, hinabol niya ang itim na higanteng espada. Nang lumipad ang itim na higanteng espada sa hindi malamang distansya na may mapangwasak na layunin ng espada, bigla itong gumawa ng boom. Pilit na binasag ng higanteng espada ang ilang hadlang, gumawa ng butas, at isang sinag ng liwanag ang kumislap mula roon. Lumiwanag ang mga mata ni Yefan, at tama ang hula niya, hanggat nakakagawa siya ng sapat na enerhiya, mabubuksan pa rin niya ang space rift. Ang pagkakaiba ay hindi siya isang space mage sa kanyang sarili, at ito ay medyo mahirap na makahanap ng isang mahinang espasyo. Bukod dito, ang magic ng walang bisa ay upang buksan ang pagbubukas mula sa loob ng crack, gamit ang isang pamamaraan. Ginamit ni Yefan ang pinaka-brutal at bastos na pagkabigla para buksan ang butas. Ngunit anuman ang mangyari, hanggat maaari siyang makawala sa lamat, hindi na matatakot si Yefan sa kawalan. Mabilis na pinakilos ni Yefan ang espada sa kanyang kamay, at ang figure ay mabilis na umalis mula sa siwang. Kasabay nito, nagkaroon ng magulo na larangan ng digmaan sa labas ng villa. Tumingin si Ayer sa kanyang mga magulang sa kanyang likuran, na kinagat ang kanyang maputlang labi sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. I see. I'll go with you, but you promise me not to hurt others. Pangako ko sa iyo, mahinang sabi ni Void, ngunit hindi sa hindi kita mapipilit na pumunta, hindi lang ako interesadong patayin ang mahihina. Hey, ngumiti ang Earth King, tumingin kay Salie, at sinabing, Void, bakit hindi mo isama si Salie, para masolve ito, we can solve both odd numbers together. Sinulyapan siya ni Void, ako lang ang may pananagutan sa pagkuha kay Ayer, at ang iba ay nasa iyo. Sa pagsasalita, iniunat ni Void ang kanyang kamay, Space Legend. Nung gagamit na sana siya ng teleportation para kunin si Ayer, bigla siyang sumimangot. Paano ito posible? Nagpakita ng kakaibang tingin ang mga mata ni Void, at ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ang bakanteng espasyo kung saan nawala si Yefan ngayon lang. Agad na naisip ni Salie at Ayer ang isang bagay, at ang kanilang malungkot na mukha ay napalitan ng tonanibik at pagkagulat. Sa espasyong iyon, muling lumitaw ang kakaibang pagbabago, at isang, boom, lamang ang narinig tulad ng isang malakas na pagsabog. Isang itim na higanteng espada na may marahas na maputlang golden sword intent energy, tulad ng meteorite na tumutusok sa kalangitan sa gabi, na may nakakagigil na nakakatakot na presyon, umaatungal. Kabanata 1369 na isang trick upang malutas. 1369. Agad na namula ang mukha ni Earth King, dahil ang dambuhalang espada ay dumaan lamang sa kanya ng isang putok. Wala na siyang oras para mag-react. Kung tumayo lang siya ng kaunti sa unahan, napunit na sana siya ng layunin ng gintong espada na ito. Sa paglabas ng higanteng espada, ang lupa ay naputol sa isang mahabang bangin sa pamamagitan ng layunin ng espada, at ang putik at mga bato ay gamulong, na parabang isang higanteng talim ang nalaslat sa lupa. Sa huli, ang higanteng espada ay sumugod sa lawa sa harap nito, at sa isang putok, ito ay sumabog ng 12 metro ng tubig sa lawa. Sa layo na higit sa 100 metro, naramdaman ng mga tao sa dalampasigan ang umaagos na tubig sa lawa, na may lamig-lamig, na parabang ipinapaalala sa kanila na ang lahat ng nasa harap nila ay hindi isang ilusyon. Ngunit hindi kapanipaniwala ang lahat ng naruroon ay ang isang katulad ng figure ng Diyos ng ginintuang digmaan, lumipad siya mula sa bitik gamit ang isang espada. Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Yefan ang kapangyarihan ng katawan ng Sword God upang ibuka ang kanyang bibig at tumayong marilag sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na muling sinipsip ng bitik si Yefan. Una, sa pagkakataong ito ay hindi Magic of the Void, at pangalawa, ang space energy sa loob ay halos puno na, at ang fissure ay bumalik sa orihinal nitong estado. Tuwang-tuwa sina Salie at Ayer nang makita nilang lumabas si Yefan, na parabang bumalik sila sa langit mula sa impyerno, at ang kanilang mga puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Alam ko. Kilala ko si Yefan, hindi ka mamamatay, malapit nang tumalon si Ayer sa tuwa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Salie. Bagamat noon pa niya alam na si Yefan ay may itinatagong lakas, natatakot din siya na si Yefan ay hindi sinasadyang manatili ng labis, at ang mahika ng kalaban ay hindi lalabas. Hindi. Imposible. Paano makakalabas ang batang ito? Umabot na sa antas na ito ang kanyang lakas. Napalunok ng laway si Earth King, nanginginig ang mga kamay sa takot. Naramdaman niya na ang puwersang pamimilit ni Yefan sa oras na ito ay hindi kapareho ng ngayon. Kung ngayon lang siya nakaharap ng ganyang Yefan, natatakot ako na baka mamatay siya sa trahedya sa ilalim ng espada. Hindi, kung malalaman ang tunay na kapangyarihan ni Yefan, hindi sana lumitaw ang Earth King ngayon, at mas gugustuhin niyang hintayin na umalis si Yefan bago kunin si Ayer. Mauna na ako. Masama ang pakiramdam ng Earth King, naging bola muna siya ng lumilipad na buhangin, at mabilis na tumakas sa eksena.
Hindi humabol si Yefan, dahil ang layunin niya ay hindi patayin ang Earth King, ngunit itigil ang kawalan. Kahit alam kong dapat may hawak kang kamay, pero hindi ko inaasahan na ganoon ka pala. Kalmadong nakatayo doon si Void, ngunit mas seryoso ang kanyang mga mata kaysa kanina. Ang mga mata ni Yefan ay tila nag-aapoy ng gintong apoy, ang presyon ng katawan ng Sword God ay pinakawalan, at ang buong gintong multo ay nasa 30 o 40 metro na ang taas. Tulad ng isang gintong Diyos ng digmaan, nakatayo ng may pagmamalaki sa tabi ng lawa, na tinatanaw ang maliliit na tao. Pagkatapos lamang na lumabas si Yefan ay napagtanto niya na ang kanyang katawan ng Sword God ay gumawa ng malaking pag-unlad. Kung ikukumpara sa labanan sa angkan ng Xuanming, ito ay mas parang buhay, mas matatag at malaki. Sa pagharap sa kawalan, si Yefan ay ganap na hindi natatakot sa oras na ito. Iniunat niya ang kanyang kamay at naglakad patungo sa lawa. Boom! Ang itim na higanteng espada ay nag-drill mula sa tubig mula sa ilalim ng lawa at lumipad pabalik sa mga kamay ni Yefan. Hinawakan muli ni Yefan ang higanteng espada. Dahil sa malaking katawan ng espada, ang higanteng espada na lumitaw sa kamay ng Golden Phantom ay 60 hanggang 70 metro ang haba. Isang nakakatakot na gininto ang Phantom Sword, na parang isang higanteng may hawak na skyscraper bilang sandata. Nanunood pa lang ng eksenang ito, ang mga ordinaryong tao na naruroon ay takot na halos malagutan ng hininga. Ito ba ang kapangyarihan ng Hell King? Masyadong makapangyarihan, parang Diyos. Bawat Maharlika ay may matapos ang pagnanasang Samamba, naiintindihan ko rin kung bakit maraming Maharlika ang nabalian ng ulo at gustong pumunta sa Purgatorio upang magbigay-pugay. Isa lang itong maalamat na Diyos. Hindi sumasang-ayon si Void, sa tingin mo ba ito ay titigil sa akin? Hindi nagsalita si Yefan, tanging mga aksyon lamang ang makapangyarihang mga salita sa oras na ito. Siya ay humakbang pasulong, at ang gintong higanteng anino ay sumunod, at habang si Yefan ay gumawa ng susunod na hakbang, ang susunod na hakbang ay sumabog, at ang figure ay parang isang kidlat, na nagmamadali sa kawalan. Boom! Lumabas ang espada na parang kulog. Ang Golden Giant Sword ng Sword God body ni Yefan ay direktang naglabas ng Sword Intent Impact na daan-daang metro. Ang ganitong uri ng bilis, explosive power, ay nakagawa na ng qualitative leap mula ngayon lang. Sa paligid ng posisyon kung saan nakatayo ang kawalan, isang hanay ng 12-12 metro ang natatakpan ng layunin ng espada na ito. Kung ikukumpara sa naunang walang kapantay na layunin ng espada, ang mapanirang kapangyarihan ng layunin ng espada na ito ay naging mas mapangwasak. Ang walang laman na figure ay nawala sa ginintoang liwanag, at nang ito ay muling lumitaw, ito ay lumitaw na 12-12 metro sa likod ni Yefan. Lumingon si Yefan, hindi nagulat na ang kabilang partido ay nakaiwas. Gayunpaman, ang pag-atake ni Yefan ay walang epekto. Sa kaliwang braso ni Void, dahan-daang damaloy ang dugo. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang isang maliit na sugat sa kanyang kaliwang braso, na dulot ng layunin ng espada. Iyon na nga. Hindi katakatakang makakalabas ka sa lamat, napapikit si Void. Noong nag-teleport siya sa kalawakan ngayon lang, nalaman niyang bahagi ng sword intent ni Yefan ang tumagos sa space barrier at lumapit sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kanyang teleportation ay napakabilis, kung hindi, ang pinsala ay maaaring mas malubha. Para sa Void, ang espasyo ay isang dampi ng enerhiya, ang sandata at baluti nito. Ang orihinal na sword intent ni Yefan ay hindi pa rin nakapasok sa kanyang armor. Ngunit ngayon, ang sword intent ni Yefan ay maaaring tumagos sa armor. Kahit na ang baluti ng walang laman ay nasa lahat ng dako, maaari itong patuloy na mag-shuttle sa pagitan ng mga sandata, ngunit kapag ito ay kalahating matalo, maaari itong masaktan ng isang matalim na karayom na tumusok sa baluti. Para makalabas si Yefan sa fissure, kailangan niya ang damage ng level ni Don Qianxing, pero kung gusto lang niyang patayin ang Void, hindi niya kailangan ng ganoon kalakas na sword intent, magagawa niya ito. Kahit na ang ilang layunin ng espada na tumagos dito ay hindi sapat upang talagang mapunit ang espasyo, at ito ay nakamamatay sa isang marupok na salamangkero. Maliban na lang kung mahuhulaan mo ang pag-atake ko, kung hindi. Sa bilis ng isang salamangkero, siguradong hindi ka kasing bilis ko. Kahit na patuloy kang mag-teleport at umiwas, masasaktan ka ng husto sa akin kapag nagkamali ka. Ang kutis ni Yefan malamig niyang sinabi, sa kasalukuyan, tila ako lang ang makakapatay sa iyo, at ang iyong salamangka sa kalawakan ay hindi maaaring maging banta sa akin. Ang mga mata ni Void ay kumikislap at sinabi mo ito. Gusto mo bang isuko ko na ang pagkuha kay Ayer? Payuhan lang kita, huwag ka nang magtago, sarili mong kamatayan iyan, nakangiting sabi ni Yefan, Manong, hindi mo ba ako kayang labanan ng direkta? Marahan na sumangot si Void, ang marangal na alindog ng mahika ay nasa hindi mahuhulaan, maliksi at matikas. Ang paghaharap sa iyong bibig ay gawa ng isang bastos na mandirigma. Alam ko, gusto mong gamitin ang agresibong paraan, hayaan mo akong pumili ng paraan na pinakamagaling mo, at makipaglaban sa iyo. Ngunit, Lucifer, masyado mo akong minamaliit. Isang mature na salamangkero, maliban kung ito ay isang huling paraan, talagang hindi kita haharapin ng direkta.
Nagsisi si Yefan, matanda at mainit pa si Jiang, nabalitaan ko na ikaw ang nakababatang kapatid ni Sisley, ang witch pa rin, at dapat ay ilang daang taong gulang na siya. Hindi madaling iset up ka. Sumilay ang pagkasuklam sa mga mata ni Void, at sinabi niya, wala akong kinalaman sa kanya, masyado kang maraming iniisip. Oh! Bulong ni Yefan sa kanyang puso, tila ang dalawang magkapatid na ito ay hindi masyadong magkasundo. Walang pasensya na sinabi ni Void, halika, Lucifer, kahit na lumipat ka sa akin, huwag mong sayangin ang aking mahalagang oras, lulutasin ko ito sa isang galaw. Ikaw. Kabanata 1370. 1370. Natapos ang pagsasalita ni Void, at nang iangat niya ang magic wand sa kanyang kamay, isang lumalakas na magic power ang pinakawalan mula sa kristal, at ang espasyo sa kanyang harapan ay nagsimulang mag-iba ng kakaiba. Sumimangot si Yefan, ang sinumpaang hitsura ng Void na ito, totoo kaya ito? Anong slaying trick? Ngunit ngayon na sa wakas ay nagawa ni Yefan na makaalis sa Space Rift, natural, hindi maalis si Air. Matapos itong isipin ni Yefan, ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay ay nawala kaagad, at isang medyo payat at matalim na espada sa bituka ng isda ang lumitaw sa kamay ni Yefan. Isang galaw, tama. Tapos isang galaw lang ang gagamitin ko. Bago pa matapos magsalita si Yefan, ang espada ng bituka ng isda sa kanyang kamay ay biglang pumutok sa isang nakasisilaw na gintong liwanag. Kasabay nito, biglang lumakas ang mga paa ni Yefan, biglang nagbago ang ritmo, at ang figure ay gumuhit ng isang matalim na tuwid na linya, diretsyong bumaril sa kawalan. Layunin ng Dawn Sword. Inilabas sa estado ng disintegration ng Sword Intent, ang explosive power ay agad na tumaas ng ilang grado. Gusto lang ni Yefan na maging mabilis, napakabilis na ang Void ay hindi magkakaroon ng oras upang mag-spells o mag-teleport palayo. Ang liwanag ng ginintuang espada ay parang ginagawang direktang nagninangas ang gabi sa araw, at ang buong katawan ng Diyos ng espada ay naglalabas ng nakakasilaw na ningning. Ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng panandaliang pangangilig sa kanilang mga mata, at hindi nila maiwasang gustong makita ang kahangahangang eksenang ito ng labanan. Sa paghaharap ng electric light at flint, ang mga mata ng kawalan ay kumislap ng nagliliyab na asol na liwanag. Ang Gate of Fragmented Sky. Halos sa sandaling gustong hawakan ni Yefan ang walang laman gamit ang kanyang espada, isang malakas na puwersa ng kalawakan ang sumabog sa isang iglap, at isang malaking blue magic light array ang lumitaw sa harap ni Yefan. Hindi maganda. Binibilang. Palihim na sumigaw si Yefan sa kanyang puso, ngunit nang matuklasan niyang may mali, huli na ang lahat. Ang buong katawan ni Yefan, pagkatapos na lumubog sa magic circle na ito, ay nawala kasama ng katawan ng Sword God. Sa tabi ng lawa, bumalik ang kadiliman sa isang iglap. Ang lahat ng naruroon ay medyo natigilan, bakit? Nawala si Yefan. Ibinaba ni Void ang kanyang maikling tungkod sa oras na ito, ang kanyang mukha ay mapatla, at may mga butil ng pawi sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Ayer, okay, princess. Now, you can go. Nagulat si Ayer. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumimangot, tumingin siya sa kawalan at sinabing, ikaw. Ginamit mo lang ang forced space teleportation magic para ipadala si Yefan sa ibang lugar. Baka hindi pa rin maintindihan ng iba, pero may nararamdaman si Elle. Karaniwan, ang space teleportation ay nangangailangan ng pahintulot ng teleporter, hindi pagtutol, at ito ay tumatagal ng ilang oras. Pagkatapos ng lahat, ang teleportasyon ng iyong sarili ay iba sa teleportasyon ng iba. Tulad ng nilabanan ni Ayer gamit ang lakas ng kaisipan ngayon, nakagambala sa pag-usad ng mahika, at nagambala sa pagpapatakbo ng enerhiya ng paghahatid ng espasyo, mahirap itong pumanaw. Gayunpaman, ang Gate of Fragmented Space, na ginamit ni Void, nang walang pahintulot ni Yefan, ay agad na nag-teleport kay Yefan palayo. Ang ganitong uri ng hindi makatwirang teleportasyon ay nagulat kay Yefan. Kung siya ay bumulusok dito, ito ay tulad ng pagtapak sa ibang bahagi ng espasyo. Tama, hindi ito itinanggi ni Void, at sinabi, kahit na ang spell na ito ay kumakain ng maraming, kahit na ako ay pagod ngayon, ito ay higit pa sa sapat na upang ilayo ka. Huwag mong subukang hamanin ang aking pasensya. Pinapanto mo ang aking hari sa saan ka nagpunta. Nag-aalalang sabi ni Sally. Hindi man lang sumagot si Void, tahimik niyang tinitigan si Ayer, naghihintay ng sagot ng dalaga. Nilingaw ni Ayer ang kanyang mga magulang na may masalimuot na mga mata at bamulong, ayos lang. At least okay si Yefan. Princess Ayer, ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo ba talagang sumama sa kanya? Sally Ye not nakipagkasundo. Napangiti ng mapait si Ayer, Sally Ye, kapag umalis na ako ay papayagan niya ang ibang tao dito. Higit pa rito, kahit na ang kawalan ay natupok lamang ng marami, ito ay hindi isang bagay na maaari nating labanan. Makatitiyak kang magiging maayos si Yefan. Ang long-distance space teleportation, ayon sa pangunahing prinsipyo ng mahika, ay nangangailangan ng espiritual na imprint upang umalangaw-ngaw. Ibig sabihin, maaari lang ay teleport si Yefan sa lugar kung saan napuntahan si Void at nag-iwan ng marka, kaya hindi ito dapat masyadong mapanganib. Sinabi ni Void na medyo nagulat, marami kang alam. Tama, ang forced teleportation magic ay maaari lamang may padala sa mga lugar na may aking espiritual na imprint.
Gayunpaman, napakalayo niya sa atin ngayon, hindi mo na kailangang umasa na babalik pa siya. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Sally nang marinig niya ito, kung tutuusin, hanggat nasa mundong ito, si Evan ay dapat walang panganib. Baby, napaluha si Queen Margaret nang makita niyang aalis na ang kanyang anak. Tumingin sa kanyang mga magulang na may mapupulang mga mata, at ngumiti nang humihingi ng paumanhin, pariwang, Inang Reyna, mula pa noong bata ako ay nagtatago ako sa likod mo, at napakaraming bagay ang itinago ko sa iyo, ikinalulungkot ko talaga. Sa pagkakataong ito, hayaan mong protektahan kita, baka ito na ang tadhana na hindi ko matatakasan. Niyakap ng mahigpit ni Haring Gutev ang asawa. Alam din niya na imposibleng pigilan ang lahat ng ito, at sinabi ng may matalas na puso, naiintindihan ka ni tatay. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Sa sandaling ito, hindi sila mga hari at reyna, ngunit ang pinakakaraniwang mga magulang. Nakangiting tumango si Ayer, pagkatapos ay umiling kay Sally, na sabik na gumawa ng isang bagay sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa kanya na huwag makipag-away ng walang kwenta. Hindi siya dumating para iligtas ako, pinapanta ako ng Dharma King, siguradong hindi ako patayin, huwag kang makipagsapalaran, paliwanag ni Ayer. Naikuyong ni Sally ang kanyang mga kamay at tumango, kahit na medyo nahihiya siya na hindi niya matulungan si Ayer, ngunit ang unang bagay sa kanyang puso ay natural na Evan. Matagal nang naiinip si Void, kinuha ang maikling staff, at mabilis na naglagay ng magic circle sa paligid ni Ayer. Pero na. Hindi na napigilan ni Ayer sa pagkakataong ito, pumikit, at tumango. Ilang saglit na blurred ang figure ng dalawa, at hindi nagtagal ay nawala na sila sa lugar. Bangga. Bumagsak. Isang alon ng hangin at alon ng hamampas sa mabatong dalampasigan. Sa baybayin, ang malalawak na parang at ang maalon na lupain, sa ilalim ng bughaw na kalangitan at puting ulap, ay parang isang fairyland sa labas ng mundo. Tahimik na nakatayo si Evan sa bukas na damuhan, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa dagat, at pagkatapos ay tumingin sa ilang, diretsyo niyang ibinaon ang espada sa bituka ng isda sa kanyang kamay sa lupa. Ano? Si Evan ay pinapagalitan ng kanyang ina sa kanyang puso, ang walang laman na ito, ang one-shot solution, na sinabi niya ay hindi pagpatay, ngunit sa pilitang dinala siya palayo. Kapag tiningnan mo ang lugar na ito, alam mo na hindi ito road iyan, dahil ito ay araw dito, hindi bababa sa ilang mga time zone. Kinuha ni Evan ang satellite phone mula sa storage bag. Ito ang teleponong tinulungan ni Chu Yunyao na i-remodel. Ito ay may mahabang buhay ng baterya at may mga signal sa buong mundo. Nagmamadali niyang tinawagan ang numero ni Sally, pagkatapos lamang ng ilang tawag ay sinagot ni Sally. Sally, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Anong nangyari doon? Nag-aalalang tanong ni Evan. Wang, ayos ka lang ba? Nasaan ka? Retorikang tanong ni Sally. Ayos lang ako, nasa tabing dagat ako, araw pa dito, alam ng multo kung nasaan ito. Sabihin mo muna kung kamusta si Eller. Nang hihinayang sinabi ni Sally, prinsesa. Siya ay kinuha sa kawalan, hinayaan niya akong huwag subukang iligtas siya, hindi siya sasaktan ng hari. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Evan at alam niyang susunod si Ayer ng masunurin. Hindi niya inasahan na naitaas niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa antas ng isang labanan sa kawalan, ngunit hindi niya ito napigilan. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa sobrang kamangmangan, hindi ko alam na ang kawalan ay maaari pa ring puwersahang i-teleport. Bakit ngayon mo lang sinagot ang telepono, hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong ni Evan. Ayos lang ako, nasa kotse ang telepono, hindi ko dinala ngayon lang. Sabi ni Sally. Naalala lang ni Evan na hindi mailagay sa telepono ang palda ni Sally, at sinabing, okay, about Ayer, we have to make a long-term plan, bumalik ka muna sa Purgatory Island. Titingnan ko kung saan ito, at pagkatapos ay mag-iisip ng paraan. Bumalik ka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.